Naisip ba natin na yung inaasahan kita sa YouTube ay baka mas malaki pa yung binibigay ng Kalingap team? Kasi pag araw-araw po ang video kay Lola Damiana, parang ano po parang sinasabing, huwag ka lang pumunta Kuya Bal dito. Nakilala yung pamilya nyo dahil kay Bal Santos Matubang. 200, 400, 100. Pero yung kahapon, walang nag-reflect. Ibig sabihin, posibleng below 100 yung nadagdag or baka merong nag-unsubscribe. Ngayon, ito ulit ang tanong. Sino nga ba ang pasimuno sa issue na ito? Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito si Kuya Julay, ang inyong katugang, na muling bumabati sa inyo ng magandang araw. Saan lugar man kayo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Gagawin ko ng continuation, yung reaction video ko kahapon. Ito ay yung patungkol kay Raymundo, na ngayon ay vlogger na raw. Pag-uusapan natin kung sino nga ba ang maaapektuhan sa sitwasyon. Pero gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng viewers ng huling post natin. Kasi sa ngayon, meron na siyang 100,000 views. Wala pang 24 hours. Maraming salamat sa inyo. Dito sa reaction video natin sa ngayon, pag-uusapan natin, sino nga ba ang pasimuno? Sino nga ba ang nag-initiate para mag-vlog si Raymundo? Kusa nga bang si Raymundo lang ang may kagustuhan? O kaya si Rampage? O hindi naman kaya yung mga sponsors? Ano ang layunin? Ano yung pinaka-main purpose para kumita sa YouTube? Kaya isisingit din natin kung magkano nga ba ang kinikita sa YouTube ng isang ordinary vlogger. Ngayon, kung tuluyan ng iiwan ni Kuya Bal Santos Matubang si Lola Damiana, sino ba ang magtutuloy? Meron bang po pwedeng gumawa ng ginagawa ng Kalingap team? Or ng mas higit pa? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang ng konti. Pero bago yon, kunting paalala lang si Kuya Julay sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Huwag nyo naman kalimutan, paki-subscribe na lang din. Tapos pakipindot yung notification bell button para updated tayo sa aking mga video post. Tapos isingit na rin natin yung aking Facebook page. Paki-follow na lang din. Maraming salamat sa inyo. Pakibisita po ang YouTube channel ni Julay Paunil. Subscribe niyo po siya. Boss, Julay Paunil, ayan yung kanyang YouTube channel. Sana suportahan niyo siya mga kasuwerd. Pagkatapos yung papindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Ngayon tuloy na tayo. Pag-uusapan natin yung mga issues. Ang gagawin natin ay parang real talk lang. Ngayon unahin natin si Raymundo. Sino nga ba si Raymundo? Alam naman natin na siya ay anak ni Lola Damiana. Ngayon ang tanong, ikaw ba talaga ang may kagustuhan na mag-vlog? Or meron lang nag-udyok sa'yo na gawin yan? Alam nyo kasi mga tugang, yung pagbablog, hindi naman ganun-ganun lang yun. Kahit pa paano, dapat marunong din tayo magsalita, mag-explain, or kahit pa paano, meron din kaunting talent. Hindi naman natin tinatawaran yung kakayanan ni Kuya Raymundo. Pero kung mapapansin natin, doon sa video niya, parang nauutal-utal pa siya. Parang ang dating ay parang may nagdidikta o kung ano pa man. Sino nga ba ang nagpupush sa kanya? Si Rampage nga ba? Ang sponsors? O yung asawa niya? Kasi doon sa pagkakabanggit ni Kuya Bal Santos Matubang, parang hindi rin yata kabisadong gumamit ng cellphone. Siyempre kapag ka nag-vlog tayo, kailangan nating i-edit yan. Magsushoot tayo. Maliban na lang kung ang gusto natin ay parang raw vlog lang. Konting video lang tapos post na. So po pwede naman yon. Kaso nga lang, hindi yun yung pinaka-the best as a vlogger. Lalo kung hindi pa naman tayo sikat. Ngayon, ipagpalagay natin na ikaw nga talaga ang may kagustuhan. Ito naman ang tanong, bakit hindi mo man lang ipinaalam kay Kuya Bal Santos Matubang? Alam naman natin na siya ay vlogger din, YouTuber. Hindi ba natin naisip na mula umpisa, si Kuya Bal ang nakahanap kay Lola Damiana? Na kung saan, ang dungis-dungis pa nga noon binihisan ni Kuya Bal Santos Matubang, pinagawan ng bahay, dinadalhan ng pagkain, at marami pang iba. At sa ngayon nga, kung mapapansin natin, maganda na yung katawan ni Lola Damiana at saka mukhang masigla na siya. At bukod dyan, alam naman natin na kahit si Landa at saka si Melody ay binibigyan ng allowance para lang alagaan yung nanay mo. Di ba alam naman natin nung nakaraan? Kay Landa lang ay binibigyan ng 5,000. Bukod pa yung 1,000 per week na allowance para merong pagkain si Lola Damiana. Tapos bukod doon, si Melody binibigyan naman ni Kalingap Rab ng allowance.
So kung i-compute natin, magkano yun sa isang buwan? Malaki-laki yun. Naisip ba nating pasalamatan si Kuya Bal Santos Matubang? Baka hindi pa. Hindi naman siguro masama kung magpasalamat tayo sa kanya, bukod sa magpapasalamat sa Diyos. So yan ay mga tanong lang naman. Bagamat hindi naman kita masisisi, dahil baka meron na nag-uudyok sa'yo, so nasa sa'yo na yan. Kumbaga, hintayin na lang natin kung anong magiging epekto niyan. Ngayon, tingnan naman natin yung sa side mo siguro kung bakit mo nagawa yan. Maaaring ang iniisip mo ay para kumita sa YouTube. Siguro kung iisipin natin, para maganda naman yung layunin. Magkaroon na ng regular na kita, buwan-buwan, para panggastos ni Lola Damiana. So para maganda naman ang dating. Kaso nga lang, naisip ba natin kung gaano kalaki ang kinikita sa YouTube? Alam nyo ba na hindi naman ganun kalaki? Lalo kapag hindi naman tayo sikat, hindi naman trending yung mga post natin. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Sa 1 million views, alam nyo ba ang pwedeng kitain ay nasa 50,000 more or less lang? At sa mga baguhang YouTuber, hindi basta-basta nakukuha yung 1 million views. Yung iba inaabot ng taon yan, 2 taon, 3 taon. Depende sa content at saka sa viewers. Pero kung ang magiging average views natin ay nasa 200,000 lang, 300,000, kamukha ng performance ng aking YouTube channel, more or less kikita ka lang yun ng mga $300, $200, $400. Magkano lang yun? Kung $200, wala pang 10,000 yun. Sa malamang, baka mas malaki pa yung binibigay ni Kuya Bal Santos Matubang sa inyo. Kasi yung YouTube channel ko nga, meron na akong mahigit 50,000 subscribers. Pero minsan, merong buwan na $200 lang. Although minsan malaki naman, merong 400, merong 500. Pero minsan, nagiging $200 lang. Na kung saan ay wala pang 10,000. So yan ang reality sa YouTube. Naisip ba natin na yung inaasahan kita sa YouTube ay baka mas malaki pa yung binibigay ng Kalingap team? O baka ang nasa isip natin ay meron namang nakaback up na sponsors? Ngayon kung sakaling meron man, hanggang saan ang itatagal nun? Kung meron, edi salamat. Pero ang dapat nating tandaan, magkaroon man kayo ng ganyan, yan ay dahil pa rin kay Kuya Bal Santos Matubang. Nakilala yung pamilya nyo dahil kay Bal Santos Matubang. Huwag nating kakalimutan yon. Ngayon, puntahan naman natin si Rampage. Alam nyo mga katugang, personally nung una kong napanood si Rampage, ako talaga ay parang naaawa rin sa kanya. Kasi makikita naman natin na parang hirap din siya sa buhay at kailangan niya rin kumita. Kaya ang ginagawa ko nga, pinapanood ko rin yung kanyang mga videos kahit papano. At least makatulong din sana sa kanya. Tapos kung matatandaan natin, nung ginagawa yung bahay na Raymundo, siya ang naghuhukay. Ibig sabihin, gusto niya rin makatulong. Siguro dahil kulang din sa financial, dinadaan niya na lang sa pagtatrabaho mismo. Kaso nga lang, ganun din ang tanong. Bakit ikaw mismo ang nag-udyok kay Raymundo at iginawa ng YouTube channel? Hindi naman natin sinasabi na wag nilang gawin yon. Kasi sabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang, okay lang naman kung gusto mag-vlog ni Raymundo. Sabi niya nga kung nagpaalam, baka tinulungan pa. Kaya yun ang tanong, bakit nyo naisipang gawin yon? Dahil ba yan sa pressure ng sponsors? Pero hindi ba natin naisip na si Kuya Bal Santos Matubang ay pwedeng maapektuhan? Kasi pwede naman gawin yan eh. Magpapaalam lang tayo. Kaso nga lang nandyan na yan. Kumbaga, damage has been done. Kaya ang posibleng mangyari ngayon, feel the consequence. Kasi sa ngayon, yung YouTube channel mo ay maganda na yung itinatakbo. Kahapon nakita ko mahigit 30,000 subscribers na rin eh. Tapos marami na rin viewers. Pero dahil dito sa nangyari, hindi natin alam kung ano ang magiging epekto sa channel natin. Sana wag naman, bagamat nasa mga viewers yan. Kasi nakikita ko dun sa mga comment, parang maraming nagagalit kay Rampage sa ngayon. Ganon din kay Raymundo. Hindi naman natin sila po pwedeng mapigilan dahil malaya naman sila na mag-comment. Siguro kahit sa mga vlog mo, mababasa mo yung mga comment dyan. Dahil maraming followers si Kuya Bal Santos Matubang. Sana lang magtuloy-tuloy pa rin ang iyong YouTube channel para kumita ka pa rin. Ngayon, tingnan naman natin sandali yung YouTube channel ni Rampage at saka ni Raymundo. Ito ang channel ni Raymundo sa ngayon. Meron na siyang mahigit 5,000 subscribers. Tapos meron siyang 6 na videos. Tapos kung mapapansin natin, medyo marami na rin yung mga views. 23,000, 42, 38, 29, 29, at saka 48,000. Ngayon, puntahan naman natin yung kay Rampage. Kung mapapansin natin,
Maganda rin yung views ni Rampage. 80,000, 40,000, 52, 45,000. Tingnan natin yung pinakamarami niyang views. So meron na siyang 231,000 views, 210, 169, 164. So ibig sabihin, maganda na rin yung viewers ni Rampage sa ngayon. Ang kanyang subscribers ay naka-hide. Pero po pwede nating masilip yan. May paraan si Kuya July dyan. Kahapon 30,000 plus yan. Pero dito makikita natin 30,000 ang kanyang subscribers. Tapos ang kanyang total video views ay nasa 2,475,791. More or less, po pwede nang umabot yan ng mga 112,000 kung i-base natin sa 1,000 views per dollar. Ngayon, meron akong gustong ipapansin sa inyo, yung nadadagdag na subscribers sa kanya. Kung mapapansin natin dito, merong 600, 300, 100, 200, 400, 100. Pero yung kahapon, walang nag-reflect. Ibig sabihin, posibleng below 100 yung nadagdag or baka merong nag-unsubscribe. Tapos ngayong araw, wala pang nagre-reflect. So baka nagkakaroon ng epekto yung naging issue. So yan mga katugang, yan ang actual status ng kanilang YouTube channel sa ngayon. Ngayon, ito uli ang tanong, sino nga ba ang pasimuno sa issue na ito? Si Rampage nga ba? Si Raymundo? O yung mga sponsors? Kayo na siguro ang sumagot. Pero ang pinaka-main concern ko dito, sino nga ba ang magsasuffer? Sino ang maapektuhan dito sa sitwasyon? Hindi ba si Lola Damiana? Naisip na kaya yan ng lahat ng nakapaligid sa kanya? Sa opinion ko lang, mukhang si Lola Damiana ang magsasuffer dito. Kasi kung mapapansin natin, kapag ka pinupunta ni Bal Santos Matubang, makikita mo maganda yung reaksyon ni Lola Damiana. Lalo na kapag kasi Kalinga Prab, masaya yung matanda. Sa palagay nyo ba, hindi hahanapin yon? Alam nyo kasi mga katugang, hindi lang sa pera nadadaan yan. Yung pagiging masaya ay hindi nadadaan sa pera. Kamukha ng kalagayan ni Lola Damiana, kapag kakausap si na Bal Santos Matubang o kaya si Kalinga Prab, di ba napapansin natin masaya siya? Hindi nababayaran ng pera yon. Pero ako ay umaasa pa rin na sana kahit paminsan-minsan, mapasyalan pa rin ni Kuya Bal Santos Matubang si Lola Damiana. Baka sakali lang naman. Bagamat si Kuya Bal Santos Matubang naman ay maraming po pwedeng i-content, marami siyang po pwedeng matulungan, tuloy-tuloy yan eh. Pero ang tanong, kay Raymundo, ano ang magiging content niya? Si Lola Damiana araw-araw? Sa palagay ba natin hindi magsasawa yung mga viewers? Kasi pag araw-araw po ang video kay Lola Damiana, parang ano po no, parang sinasabing, huwag ka lang pumunta Kuya Bal dito. At sabi pa ni Kuya Bal Santos Matubang, paano na yung privacy ng matanda? Bigyan mo ng private life privacy yung matanda, maawa naman kayo. She need privacy. Baka naman masakripisyo na yung kalagayan ni Lola Damiana. At hindi rin ba natin naiisip minsan na parang pagkakakitaan natin yung nanay natin? Tanong lang naman. At sa pamamagitan yan, pansamantala siguro magpapaalam muna si Kuya July. Pero siyempre meron tayong isa shoutout. I-shoutout ko muna si Almasol Felix ng Canada. Mag-kausap kami kanina para magawa ng paraan yung naging problema kay Mrs. Ileto. Tapos gusto ko rin i-shoutout yung dalawa kong kaibigan, si Kahilper at saka si Michelle Japina. Mukhang naglalambingan na naman kanina. Shoutout sa inyong dalawa. Tapos shoutout din kay Leo's TV Mix Vlog. Ganon din kay Inang Dubai. Shoutout sa inyong lahat. Tapos doon sa mga nag-comment, doon sa last post ko na nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo kasi hindi ko na nabasa lahat. Kasi may 4,000 comment na. Hindi ko na kayang balikan yun isa-isa. Kaya pasensya na kayo. Maraming salamat na lang sa inyong lahat. Muli, ito si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantala nagpapaalam muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Huwag sana kayong magsasawang panuorin ang aking mga post. Mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!